Okay. Ikaw, bahala ka kung pakikinggan mo sila or magbabago ka na ng isip. Nasaan yung tanong? Ay, ito pala. Si ano talaga, si ate girl One talaga. Number talaga. one. Oo. Let's see. Yes. Kung yan pa rin ang sagot mo, pag tinanong na natin sila. Sige. Ito naman mararamdaman mo ang laman ng puso nila. Ang sinseridad ng kanilang pananalita. Alika. Taray, nabigla nagbabago music. Tingnan nyo, dito. Sabat. Iba yung music. Sabat. Oo. Okay. Tingnan natin kung magbabago ang isip mo pag sumagot na sila. Sige. Kasi dito mararamdaman natin ang laman ng puso nila sa pamamagitan ng sagot nila sa katanungan ito. Ready ba? Halika, samahan mo ako. Ay, grabe, oh. Ang galing. Naramdaman ko agad, eh. Transition yun. International yung ganyan eh. Kaya- Transition. Parang yung in the breadwinner is talaga yung tatawa tapos biglang iiyak. Ang daming emosyon. Ang gulo ng emosyon, ano? Ate Jazz. Anong aspeto ng buhay mo ang sa tingin mo ay napag-iiwanan ka na dahil sa pagiging breadwinner? Sa pag-aaral po. Kasi bilang breadwinner, mas inuuna mo po yung mga sinusuportahan mo. At nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagtrabaho, makapag-choreograph at nakakahawak na ng pera, ay inisantabi ko siya at hanggang ngayon, pinapangarap ko pa rin. Oh, totoo yan. Maraming breadwinners ang napag-iwanan na sa edukasyon kasi hihinto sila, pauunahin na yung mga kapatid. Tapos hindi na makabalik dahil iba na rin ilang po taon na yung- ganun pa din, di ba? Nagtataguyod pa Tapos din. iba na po yung curriculum, tapos namatay po yung nanay ko. Oh. Na ICU po. Anong naramdaman mo sa sagot niya? Nalungkot. And I feel na... Pero nakasmile ka, David. Parang palagay ko blessed ako dahil nabigyan ako ng magandang buhay ng aking magulang. Bakit mo ako tinatawanan? Ito kasi, opo ay, nalungkot. Pero nakasmile siya. Actually, yung parang gusto mong magdasal na lang at magpasalamat, Lord, salamat no, ang bait mo sa akin. Yes. Pero Grateful. nakaka-empathize ka naman dun Yes, sa kanyang oo. kalagayan. Maraming salamat, ate. Eto na yung pangalawa. Hindi Lagay naman mo yung music, oh. kung masasagutan niya rin ito ng buong puso naman. Eto na ang katanungan mo. Oh. Sa palagay mo, addict ba yung mga DJ natin dito? Gabi yung trip nila, no? Yung Madami lang shifting, silang- ang lala. Music. Anong aspeto ng buhay mo ang sa tingin mo ay napag-iiwanan ka na dahil sa pagiging breadwinner mo? Yung edukasyon din po, ma'am. Kasi po, kasi yung mga kabatch ko noon, nakikita ko ngayon, mga graduating na, graduate na. So yun po, parang nanghihinayang din po ako sa panahon, pero wala po akong magagawa kasi bedridden na rin po kasi yung daddy ko. So kung ano po yung support and yung kaya kong magawa at mabigay ko, kahit maubos po ako, bibigay ko po talaga sa kanila. So yun po, kaya hindi rin po ako nanghihinayang, kumbaga nilalaan ko na lang din po yung time ko na habang nandiyan pa siya kasi thankful po ako na di pa siya kinuha sa akin ni Papa God Yeah. na nandiyan po siya kasama ko. So yun po. Yun, at least yun ang konsuelo, di ba? Opo. Huminto ka man, pero nadudugtungan mo naman ng buhay pa yung tatay mo Yung dahil band. na itataguyod mo yung pangangailangan niyang medical. Opo. Pero sometimes, do you feel bad? And yung nalulungkot ka na, lalo niyo, pag nakikita mo yung mga batchmates mo, meron ding konting kurot. Po. Totoo naman po yun. Yung band, basta po masaya po ako ngayon na nakikita ko si Papa. Yun po. Okay. Dito tayo sa pangatlo. Si Kuya kanina, oh yes, ang sigla-sigla niya. Pero paano niya kaya ibubuhos ang laman ng puso niya pag sinagot niya na ang katanungang ito? Diyos ko, ano ba itong programang to? Anong aspeto ng buhay mo ang sa tingin mo ay napag-iiwanan ka na dahil sa pagiging breadwinner? Para sa akin po, dalawang letter P yung napag-iwanan na sa akin. Number one yung puso ko kasi marami nagko-question sa akin, bakit 36 ka na, hindi ka pa nag-aasawa, hindi ka pa nag-girlfriend? Kasi hindi nila alam yung naramdaman ko. Yung sakripisyo ko sa pamilya ko na mas pinili ko yung pamilya kaysa yung pansarili kong pagmamahal sa ibang tao. Kasi
kahit iwanan ka ng mga partner natin, pero yung pamilya mo kahit talikuran ka niyan, pag bumalik ka sa kanila, babalik pa rin sila sa'yo. Pangalawa yung panahon. 36 na ako, pero ang dami ko palang nasayang na panahon during my time na hindi ko na kayang balikan kasi ang daming nasayang, ang daming pagkakataon, ang daming opportunity na sayang. Pero kahit nasa gantong age na ako, I feel blessed pa rin kasi yung family ko nandyan para suportahan ako, even my friends and mga katrabaho. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat. Halika na. Totoo naman, ang daming breadwinners na, yun nga, hindi na sila magjojowa, di ba? O hindi na magpapakasal, hindi na makakapagpakasal Sasakripisyo kasi sila. hindi nila, iniisip nila, pag umalis ako sa bahay, nagpamilya ako, paano itong mga Yes.